Kabanata 1071. Sa kanilang mga mata, lubos na pinahiya ni Yvonne si Xavier. Sumimangot tuloy si Sheldon. Anong nangyayari dito? Sabihin mo sa akin ang lahat. Nagsasabi ng totoo si Yvonne. Pinagalitan ni Harvey si Chris pagkatapos ay naparalisa ang kanyang pinagkakatiwalaang kampon. Ikinwento ni Yvonne sa lahat ang nangyari kanina. Gayunpaman, hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa nangyari sa Hotel W. Masyadong malaki ang sitwasyon. Ano? Na-offend ni Harvey ang pamilya ni Leo hanggang dito. Panipit. Natigilan si Sheldon. Alam niya ang tunay na pagkatao ni Harvey, ngunit ang problema ay alam niya ang mga kakayahan ni Leo at Xavier mula kay Walsing. Kahit gaano kalakas si Harvey, isa lang siyang tao. Ano ang silbi niya laban kina Leo at Xavier ng Walsing? Kahit na bilang punong instructor ng sword camp, kaya ba niya ang sarili niya laban sa dalawang nangungunang pamilya ng sabay-sabay? Lolo, mag-isip po kayo ng solusyon. Dapat ay mayroon kang ilang mga ideya upang malutas ang problemang ito. Pakisabi kay Xaviers ng Walsing na walang kinalaman si Harvey sa negosyo ngayon. Kasalanan ko lahat, mabilis na paliwanag ni Yvonne. Biglang nag-iba ng ekspresyon si Sheldon, saka umiling. Yvonne, dapat mong malaman na wala akong gaanong impluwensyang magsalita sa gitna ng pamilya Xavier ng Walsing. Walang makakapansin kahit pumunta ako doon at magmakaawa. Panipit. Lolo, pakiusap. Ayokong may mangyari sa kanya. Please. Niyakap ni Yvonne ang mga binti ni Sheldon, mapait na nagmamakaawa. Kung matutulungan mo siya, tatanggapin ko ang anumang mga kondisyon na hilingin mo sa akin. Matapos marinig ang mga salitang iyon, natahimik sandali si Sheldon. Sigurado ka bang tatanggapin mo ang anumang terms? Kung pumayag kang pakasalan si Prinsipe Leo, may tiwala ako na kakayanin kong ayusin ang bagay na ito para sa iyo. Nanlamig ang puso ni Yvonne. Hindi niya akalain na pipilitin siya ng kanyang lolo na pakasalan si Chris kahit sa puntong ito. Fine, tinatanggap ko. Sa kabila ng pag-aatubili ni Yvonne Xavier, gagawin niya ang lahat para maiahon si Harvey York sa gulo. Nagawa na niya ang kanyang desisyon. Kahit na mapang-asawa siya ni Chris Leo, hinding-hindi niya ito mapapakasalan. Handa na rin siyang isama si Chris. Sa pagkakataong ito, malamig na tumawa ang hipag ni Yvonne na si Rita Lawson at sinabing, Lolo, hindi sapat ang mga pangako sa ilang bagay. Siguro kailangan muna natin siyang pumirma sa isang kasunduan. Panipit. Sabay-sabay na sumang-ayon ang karamihan ng mga Xavier matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi nagtagal, isang deal ang ginawa. Gaya ng ipinangako, kung maaalis ng pamilya Xavier si Harvey sa kapahamakan, kailangang pakasalan ni Yvonne si Chris. Kasing madilim ng gabi ang ekspresyon ni Yvonne, nagngangalit ang kanyang mga ngipin ng tuluyang pumirma sa kasunduan. Bakas sa mukha ni Xavier ang masayang ekspresyon. Sa pamilyang Leo bilang kanilang mga biyenan, si Xavier ng Walsing ay magkakaroon ng pagkakataon na muling bumangon ng malakas. Mataas ang kanilang katayuan, at mas mataas pa ang awtoridad na hawak nila. Sa kasunduan, hindi na kailangang maghintay hanggang sa napagkasunduang petsa. Nakatadhana si Yvonne na pakasalan si Chris. Ito ay dahil alam ni Xavier na tiyak na papayag ang Xavier ni Walsing sa palitan. At kung papayag si Sheldon na ipakita ang kanyang sarili na makipagtambol kay Leo mula sa Hong Kong, hindi ito dapat maging malaking bagay. Kaagad, tinawagan ni Sheldon si Chris. Nabalitaan ni Chris na paralisado si Rocco. Nag-iisip siya ng paraan para haharapin si Harvey. Kinuha niya ang telepono at tiyak na sumagot, Elder Xavier, ano ang problema? Dapat alam mo ang lahat, di ba? Tanong ni Sheldon habang medyo umiiyak. Siyempre, kailangang bigyan ako ni Xavier ng patas na pahayag tungkol dito. Malamig na sagot ni Chris. Saglit na inisip ni Sheldon ang sitwasyon, pagkatapos ay dahan-daang sinabi, narito ako ngayon para pag-usapan ang bagay na ito. Sinabi ni Yvonne na kapag pumayag kang hindi ituloy ang nangyari ngayon, papakasalan ka niya. Natigilan si Chris matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi niya inaasahan na biglang darating ang kaligayahang ganito. Pero bumalik siya sa katinoan at malamig na ekspresyon ang isinagot niya, para sa girlfriend niya yata iyon. Fine, tinatanggap ko, malamig na sabi ni Chris. Pero may request ako. Kinailangan naming i-announce ang kasal namin ni Yvonne sa isang napaka-formal na kaganapan. Ipaalam sa lahat ang tungkol dito. Gusto kong wala siyang paraan para umatras dito. Kumunat ang noo ni Sheldon. Tuldok, ibig mong sabihin, seremony ng pagbabago ng depensa. Kung dadalo tayong lahat sa seremonya, gusto kong maging saksi ang bagong punong tagapagturo at commander ng puwersang militar ng Southlight.
Kung gayon, wala nang babalikan. Dahil ito ay katumbas ng pagsampal sa kanilang dalawa sa mukha. Agad na ibinaba ni Chris ang tawag pagkatapos ng kanyang pagsasalita. Hindi rin nakaimik si Sheldon. Nang makita niya si Yvonne ay talagang miserable siya, hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Lolo, siya, sumang-ayon ba siya sa mga tuntuning iyon? Nag-aalalang tanong ni Yvonne. Pumayag si Prince Leo na itigil ang pag-iibigan, ngunit mayroon siyang espesyal na kahilingan, at iyon ay upang ipahayag ang kasal sa pagitan mo at ni Chris sa isang formal na kaganapan. At ang oras at lugar na pinili niya ay walang iba kundi nung defense change ceremony ng unang commander ng Southlight Military Force. Gusto niyang masaksihan ng chief instructor ng sword camp at ang unang commander ng Southlight Military Force ang kasal niyo. Salit-salit na sabi ni Sheldon. Pagsabog, bumagsak si Yvonne sa lupa matapos marinig ang sinabi ni Sheldon. Aksidente bang ginawa ni Chris ito o sinasadya? Gusto niyang i-announce ang kasal at kasal ni Yvonne sa harap ng lalaking pinakamamahal niya. 1092. Ang Xaviers ng Southlight ay walang alam sa tunay na pagkakakilanlan ni Harvey York. Sabay-sabay silang tumango matapos marinig ang mga salitang iyon. Si Prinsipe Leo ay siguradong may pananaw. Ang pag-anunsyo ng kasal sa ganoong okasyon ay kapareho ng pagsasapubliko ng relasyon ni Leo at Xavier ng Walsing. Kasama ang punong tagapagturo, si Oscar Armstrong, unang commander ng puwersang militar ng Southlight kasama ang iba pa bilang mga saksi. Ito ay isang kapakanan na yayanig sa buong lupain. Pagkatapos nito, ang katayuan ng pamilya ay tiyak na tataas ng mabilis. Sa sandaling ito, walang pakialam sa ekspresyon ni Yvonne. Sa kanilang mga mata, ang pagbibenta kay Yvonne para sa malaking kita ay isang negosyong sulit na gawin. Kasabay nito, sa loob ng isang marangyang villa, si Chris Leo ay dumadalo sa isang mahalagang panauhin. Ang panauhin ay walang iba kundi isang malayong kamag-anak ng pamilya ni Leo na si Jesse Tate. Ang pamilya Jesse ay isang sangay ng pamilyang Leo, ngunit hindi sila kailanman iginalang ng pamilyang Leo. Pero iba si Jesse. Siya ang Deputy Commander ng Walsing Military Force, isang mahusay na karakter na may dakilang autoridad. Pinakamahalaga, ang kanyang kampo na tinatawag na Frost Edge, isa sa 9 na pinakadakilang puwersang militar sa bansa ay kapantay din ng sword camp. Matapos dumating si Chris sa Buckwood, ginawa niya ang lahat para magkaroon ng koneksyon kay Jesse. Inimbitahan niya si Jesse para sa araw na iyon. Commander Tate, pareho tayong galing sa pamilya Leo. May problema ako ngayon, at kailangan ko ng tulong mo. Diretso sa punto si Chris. Kasabay nito, sabay wave ng kanyang kamay, ilang underlang ang naglakad pasulong na may hawak na isang kahon. Ang kahon ay puno ng mga hiyas at hiyas. Kumunot ang noo ni Jesse at sumagot, Prinsipe, ang mga tao sa militar ay hindi nag-iimbot ng makamundong kayamanan. Kunin mo ito. Tungkol sa iyong bagay, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya kung ito ay nasa loob ng aking kapangyarihan. Matapos pakinggan ang sinabi ni Jesse, humagalpak ng tawa si Chris. Tulad ng inaasahan ng Weapon King sa Walsing Military Force, Commander Tate. Ikaw ay hindi lamang may kakayahan, ngunit ikaw din ay hindi nadumisan ng mga tiwaling gawain, at puno ng katotohanan, bilib talaga ako. Kung ganoon, diretso na ako sa punto. Ang mga Leo ay nagayos ng kasal kay Xaviers ng Walsing sa pagkakataong ito. Magpapakasal ako sa isang babae mula sa pamilyang iyon. Pero natatakot ako na may sumusubok na sabotahe ang kasal na ito. Iyon ang dahilan kung bakit nais kong opisyal na ipahayag ang pakikipag-ugnayan sa panahon ng defense changing ceremony para sa unang commander ng puwersang militar ng Southlight upang ayusin ang kasal. Pagkatapos nito, walang makakapagpabago niyan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jesse nang marinig ang kanyang mga salita, pagkatapos ay bumulong, Prinsipe, sa totoo lang, nandito ako sa Southlight para kumatawan sa puwersang militar ni Walsing para sa seremonya. At ang kauna-unahang bagong hinirang na commander ng unang puwersang militar sa Southlight, si Bellamy Blake, ay ang aking kapatid na lalaki sa bisig. Pareho pa nga kaming natulog sa iisang butas nung pareho kaming na-recruit. Malaki. Dahil iyon ang kaso, hindi ba ibig sabihin ito ay tinatawag na natin ang huling pagbaril para sa seremonya ng pagbabago ng depensa? Humagalpak ng tawa si Chris. Umiling si Jesse at sumagot, sa katunayan, sa palagay ko ay tatanggapin ni Bellamy ang aming kahilingan kung siya mismo. Ngunit ang punong tagapagturo ay dadalo din sa seremonya sa oras na ito. Kaya naman kailangan pa rin natin ang kanyang pagkilala. Kumunot ang noo ni Chris. Tuldok. Punong instructor ng sword camp. Balita ko nagretiro na siya.
Paano pa siya nagkaroon ng ganoong kataasan? Panipi. Sabi ni Jessie nang may paghanga, Prinsipe, hindi ka galing sa militar. Kaya naman hindi mo malalaman ang lugar na nasa puso namin ng Chief Instructor. Higit pa riyan, ang dahilan kung bakit si Bellamy ay nakapag-advance sa ranggo ay dahil ang punong instructor ay nakipag-usap sa mga elder ng puwersang militar sa Walsing. Kahit wala na ang Chief Instructor sa military force, dinidiktahan pa rin niya ang lahat sa military. May mga chismis pa na ilang beses na sinubukan ni Big Boss na imbitahan ang Chief Instructor pabalik, na gusto niyang kunin ang posisyon bilang elder ng kapangyarihang militar sa hinaharap. Si Jessie Tate ang may pinakamataas na paghanga at paggalang na nakasulat sa buong mukha niya. Ang punong instructor ng sword camp ay isang mito sa kapangyarihang militar, isang buhay na alamat. Bahagyang nanginag si Chris Leo at nagtanong, ano? Ang isang punong instructor ay maaari pang kunin ang posisyon ng isang elder sa puwersang militar. Seryoso ka? Walang duda dyan. Sino pa ba ang may karapatang gawin yun kundi siya? Sorry naman Jessie. Huminga ng malalim si Chris at mabilis na sumagot, kung ganoon, kailangan nating ipaglaban ang kanyang pagkilala. Kung gusto niya, this time hindi lang tungkol sa kasal ko. Ang mahalaga ay magkakaroon din tayo ng koneksyon sa mga elder sa hinaharap na kapangyarihang militar. Marahil ay maaari pa nating gamitin ang mga koneksyon para ilagay si Leo sa leaderboard bilang isa sa nangungunang 10 pamilya. Pinigilan ni Chris ang pagbanggit ng isa pang bagay. Kung makikilala niya ang punong instructor, walang maglalakas loob na banta sa kanyang posisyon bilang prinsipe sa buong pamilya Leo. Nag-isip sandali si Jessie at saka sumagot, sige, mag-iisip ako ng paraan. Sa palagay ko ay hindi tatanggihan ng Chief Instructor ang isang bagay na walang halaga gaya ng kasal. Mabuti kung ganoon. Excited talaga si Chris. Kung titignan, ang defense change ceremony sa pagkakataong ito ay talagang pagkakataon niya na igihit ang dominasyon. Hindi lamang siya nakapag-ayos ng kasal kay Xavier ng Walsing, ngunit ang mahalaga ay nakalaya rin siya sa punong instructor. Pagdating ng panahon, lahat ay nasa ilalim ng aking mga paa. Maging ito ay Quentin York o Prince York. Ang pamilya Leo ay nakatadhana na nasa aking mga kamay. Nag-cross arms si Chris sa tuwa na parabang nakita niya ang kanyang magandang kinabukasan. Sa Gardens residence, ibinaba ni Harvey ang telepono sa kanyang kamay. Kakatawag lang ni Ethan Hunt. Nalaman niyang umaasa ang kaibigan ni Jessie na masasaksihan niya ang kasal pagkatapos ng defense changing ceremony. Naalala pa ni Harvey kung sino si Jessie. Nagsanay siya sa sword camp bago na scout ng Frost Edge sa wala pang 1 taon. Ang batang iyon ay may katulad din na karakter sa King of Arms. Medyo talented siya. Medyo nakadikit pa rin si Harvey sa mga sundalong nasa ilalim ng kanyang pakpak. Maging si Ethan Hunt ay tumatawag sa puntong ito. Agad siyang pumayag sa kahilingan ng hindi man lang nagtanong ng karagdagang detalye. Harvey, anong meron? Subconsciously na tanong ni Mandy matapos makita ang seryosong mukha ni Harvey. Sumagot si Harvey, gusto ng isang taong matagal ko nang kilala na masaksihan ko ang kasal pagkalipas ng 3 araw sa isang seremonya. Sino ang ikakasal? Kilala ko ba sila? Curious si Mandy. Karaniwang pagsasalita, ang isa ay pipili ng isang kilalang karakter na may mataas na katayuan at mahusay na awtoridad. Bakit may humihiling kay Harvey na saksihan ang kasal? Ngumiti siya. Inimbitahan ako ng dating kasama ni Bellamy. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, nandito si Bellamy sa Southlight para sa mga bagong arrangement para sa kanyang trabaho. Ang seremonya ng kasal ay kaagad pagkatapos ng seremonya ng kanyang inaugurasyon. Panipi. Mandy then curiously asked, ganun ba siya kagaling? Nakakuha pa siya ng seremonya para makakuha ng ranggo. Panipi. Pinag-isipan ito ni Harvey, pagkatapos ay sumagot, mabuti naman siya, hindi kasing galing ng asawa mo. Kumalaklak si Mandy matapos marinig na binubuli muli ng asawa ang bagyo. Oo. Ang asawa ko ang pinakamaganda sa buong mundo. Kung available ako sa araw na iyon, sasamahan kita. Napaisip ulit si Harvey, sa kabahagyang tumango. Ang defense change ceremony sa pagkakataong ito ay wala sa kampo kundi sa Southern Lights Government Hall. Dadalhin daw sa seremonya ang mga mahuhusay na karakter na may mataas na status at ranggo sa Southlight. Buti sana kung umalis si Mandy. Ang pakikisalamuha sa mga bagong tao ay makakatulong sa kanya sa kanyang negosyo. Kasabay nito, sa bahay ng Yates, si Lola Yates, Carson Cloud, at Callum Robbins ay tumayo ng tuwid. Bilang isang first class na pamilya sa Buckwood, ang tatlong pagpapakita na ito ay nangangahulugan na may malaking nangyayari.
At hindi kalayuan sa kanila, nakatayo ang isang lalaking nakaitim na suit habang nakataas ang kaliwang kamay habang nakatingin sa palad niya. May hindi maipaliwanag na aura sa paligid ng lalaking iyon. Wala siyang ginawang espesyal, ngunit ang kapaligiran ay nagpalamig kay Lola Yates at sa iba pa, na hindi na makahinga. Pagkaraan ng mahabang panahon, si Lola Yates at ang iba pa ay nakakuha ng lakas ng loob matapos ibaba ng lalaki ang kanyang kaliwang kamay at sinabing, "Young Master, ano ang nagdala sa iyo dito? Hindi mo rin kami tinawagan kanina para sunduin ka." Pagkatapos ay sumagot si Quentin York, "Kung mahuhuli ako, ang 4 na pamilya sa unang klase ay mamamatay lahat sa kanal." Si Lola Yates at ang iba pa ay may bahagyang pagbabago sa kanilang mga ekspresyon sa mukha pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Galit na galit si Quentin. Sa sandaling ito, ang 3 upperclassmen ay hindi maglalakas loob na magsalita. "Umalis ako saglit para harapin mo ang isang simpleng prinsipe ng York. Pero, hindi ka lang nakarating, nawalan ka pa ng pamilya Surrey. Talagang may kakayahan kang tao." Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Quentin. Matapos marinig ang kanyang mga sinabi, ang 3 ay nanginginig sa takot. Hindi sila maglalakas loob na magsalita. Malalim ang ekspresyon ng mukha ni Quentin, saka iniba ang usapan. "Lahat kayo ay dadalo sa defense change ceremony para sa unang commander ng South Light Military Force, tama ba?" "Oo." Hindi mangangahas na itanggi ni Lola Yates at ng iba pa ang katotohanan iyon. Natakot sila na hindi sila papasukin ni Quentin sa seremonya. Sa mga mata ni Quentin, ang 4 na unang klaseng pamilyang Buckwood sa nakaraan ay walang iba kundi mga tagapaglingkod sa kanya. "Halika ayon sa gusto mo. Wala akong opinyon dyan. Pero bago iyon, mayroon akong gawain para sa inyong lahat," dagdag ni Quentin. "Pakiutos sa amin, Young Master. Gagawin namin ang lahat sa aming makakaya." Si Quentin ay nagkaroon ng kakaibang ngiti sa kanyang mukha at dahan-daang sumagot, "Alam mo naman ang tungkol sa manugang ng pamilya Yates na si Harvey York, hindi ba? Siyempre, ang batang ito ay patuloy na nakikialam sa aming negosyo. Kung hindi dahil sa kanya, malamang na ang Yates family ang nangunguna sa lahat ng first class na pamilya sa South Light." Subconsciously sabi ni Lola Yates, "Hindi ko kayang mag-isa dahil sa identity ko. Kaya gusto kong tapusin mo ang lalaking iyon bago ang defense-changing ceremony." Kumunat ang noo ni Carson. "Kung maaari, Young Master. Dahil ang taong iyon ay sariling manager ng Prince of York, gaano karami sa mga resources ng Prince of York ang kinokontrol niya? Hindi gaanong, ngunit sapat na malakas. Kaya nga baka kailanganin ko iyong 3 pamilya na magkasamang kumilos, para tuluyan siyang maalis sa equation," mahinahong sagot ni Quentin. Malamig na tumawa si Lola Yates, saka sumagot, "I see. Naliwanagan mo kami ngayon, Young Master. Nagtataka ako kung bakit laging napipigilan ang aking mga plano na kunin ang isang maliit na kumpanya tulad ng Silver Nimbus Enterprise. Siya ang manager ni Prince York. Kung ganoon, may mga kakayahan nga siya. Salamat sa babala sa amin, Young Master. Kung hindi, baka pagsamantalahan niya tayo. Pero dahil inutusan mo kami, hahayaan naming 3 pamilya na maging impyerno ang buhay ng batang ito. Titigilan ko si Prince York dito. Wala siyang magagawa tungkol dito. Ingatan mo ang lalaking iyan sa lalong madaling panahon, at hindi ko paghigpitan ang 3 sa iyong mga gusto pagkatapos nito." Mahinahong sabi ni Quentin. "Seryoso ka, Young Master? Kung ganoon nga ang kaso, gagawin namin ang lahat at sorpresahin ka bago ang defense change ceremony." Pinagsalikop ni Lola Yates at ng iba ang kanilang mga kamay. Ang pakikitungo kay Harvey York ay maaaring ipagpalit sa kanilang kalayaan. Walang mas magandang bargain sa mundo para sa kanila. Lalo na sa pamilya Yates, hindi nila nakakalimutan ang Silver Nimbus Enterprise. Gayunpaman, nag-aatubili silang kumilos dahil hahadlangan nila ang hinaharap na unang commander ng puwersang militar ng South Light, si Bellamy Blake. Pero ngayong sinusuportahan na sila ni Quentin York, natural na silang immoral. Nang makita ang maraming tao na tuwang-tuwa, naging malamig ang ekspresyon ni Quentin. Narinig niya ang tungkol sa kabiguan ni Callum Robbins. Alam din niya ang tungkol sa chief instructor ng Sword Camp na dumalo sa defense change ceremony para sa unang commander ng Southern Light Military Force. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit siya biglang sumulpot at nag-utos sa 3 malalaking pamilya. Dahil kapag nabunyag na ang tunay na pagkatao ni Harvey, maglalakas loob pa rin kaya ang pamilya na gumawa ng aksyon laban sa kanya. Hindi man lang sila maglalakas loob kahit sa tapang ng mga Diyos. Kung nangyari iyon, maaaring tuluyang mabaigo ang dating kaayusan ng pamilya York sa South Light. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling ni Quentin sa mga lalaki na harapin ito ng mabilis hanggat maaari.
Mas maganda kung magtagumpay sila. Ngunit kung sila ay mabaigo, ang pamilya York ay hindi magdaranas ng anumang pagkawala. Pagkatapos lamang ay ang lahat ay nasa parehong bangka. Kahit na gusto nilang malaman ang tungkol sa totoong pagkatao ni Harvey, kailangan nilang panindagan ang pamilya York. Nang umalis si Quentin, saka lamang nagkaroon ng karapatang maupo ang tatlong patriarka ng mga pamilyang pangunang klase. Bulong ni Callum Robbins Lola Yates, si Harvey ang manugang mo. Dapat mong malaman na siya ang pinakamahusay. Gaano kataas sa tingin mo ang posibilidad na tapusin natin siya? Panipi. Kalmadong sagot ng lola ni Yates, hindi namin alam dati ang background niya. Kaya naman sinamantala niya ito. Ngayong alam na nating ginagamit niya ang ilan sa mga kapangyarihan ng prinsipe ng York, kailangan nating malaman kung paano siya haharapin. Kung magkasundo kayong dalawa na makipagtulungan sa pamilya Yates sa pagkakataong ito at tapusin ang gawain ng Young Master, magiging madali ito. Matapos marinig ang mga salitang iyon, bahagyang nagliwanag ang mga mata ni na Carson Cloud at Callum Robbins. Biglang humagalpak ng tawa si Carson. Mukhang hindi masyadong nasiyahan si Young Master sa kanyang oras sa Hong Kong kamakailan. Bibigyan pa niya kami ng mga unang klase ng kalayaan ng pamilya para lang kunin ang kanang kamay ng prinsipe ng York. Kung ganoon, dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang malutas ang bagay na ito. Kumunot ang noo ni Callum. Carson, ano ang dapat nating gawin kung haharapin natin si Harvey, ngunit hindi ito inamin ni Young Master? Mahinahong sagot ni Carson, alam nating lahat kung gaano si Young Master. Ang kanyang mga salita ay may bigat. Kung maabutan natin siya, aaminin niya talaga. Kahit hindi siya, bakit ang aming tatlong pamilya ay pinagsama kahit na natatakot sa semi-outcast na pamilya ng York? Ang pamilya York ay hindi na gaanong nakakatakot ngayon, ngunit mayroon ng ganap na kontrol si Melissa Leo sa pamilyang Leo. Ito ang dahilan kung bakit sila ay dapat pa ring katakutan. Kumunot ang noo ni Lola Yates at sumagot. Napabuntong hininga si Callum. Buti naman alam mo, ang autoridad ni Melissa ay mas malakas kaysa dati. Kaya naman wala tayong karapatang tumanggi dahil nag-utos na si Young Master. Panipi. Nasa iisang pahina silang tatlo matapos magsalita hanggang sa puntong ito. Hindi mahalaga kung tutuperin ni Quentin ang kanyang pangako o hindi. Dapat silang kumilos sa anumang halaga. Kailangan nating harapin ang lalaking iyon bago ang defense-changing ceremony. Mayroon bang anumang mga ideya? Sabi ni Callum na may malupit na ekspresyon sa mukha. Inisip ito ni Carson at pagkatapos ay sumagot, hindi tayo maaaring gumamit ng normal na paraan para sa bagay na ito. Bakit hindi natin subukang gumamit ng mga gangster? Umiling si Lola Yates. Hindi. Nabalitaan ko na ang bagong hari ng mga lansangan ng Southlight ay si Tyson Woods, na nasa ilalim ng prinsipe ng York. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang paggamit ng mga tao mula sa kalye upang lumipat sa paligid ay pagpapakamatay. Sa oras na ito, isang kabataang lalaki na nakatayo sa isang sulok, ang prinsipe ng pamilyang Cloud, si Eric Cloud, ay lumabas at sumabad sa malalim na boses, "Three heads, may sasabihin ako." Sabay tingin sa kanya ng tatlong ulo. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot si Carson, "Ano sa palagay mo?" Inilagay ni Eric ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran habang walang pakialam na sinabi niya, "Dahil hindi natin magagamit ang mga batang lalaki mula sa mga lansangan, maaari tayong gumamit ng ibang paraan. Paano kung mag-imbita ng mga tao mula sa labas ng Southlight? Narinig ko na mayroong maraming mga mersenaryo sa hangganan ng Ohio na nasa bingit ng kaligtasan. Basta bigyan natin sila ng pera, handa silang gawin ang lahat. Tayong tatlong pamilya ay dapat magkapit-bisig at anyayahan ang mga taong ito. Dapat nilang tanggalin si Harvey nang walang nakakaalam." Nagkatinginan sina Callum Robbins at Lola Yates. Puno ng paghanga ang kanilang mga mata. Bamantong hininga si Callum, "Kuya Cloud, ang prinsipe ng pamilya mo ay talagang talented. Medyo inflexible ang isip natin. Hindi pa namin naiisip ang trick na ito." Hinaplos ni Carson ang kanyang balbas bilang kasiyahan. Si Eric ang napiling prinsipe ni Carson. Ang kanyang kakayahang magpakita ng isang nakabubuo na opinyon sa okasyong ito ay mapupuno si Carson ng malaking pagmamalaki. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, dahan-daang sinabi ni Lola Yates, "Simula nang magkaroon ng ideya si Prince Cloud, sa palagay ko ay dapat nating hayaan siyang humawak sa bagay na ito. Kung magtagumpay ang planong ito, kaming mga taga-Yates ay magkakautang sa iyo. Mabaon din sa utang mo ang pamilya Robbins.
Dagdag ni Callum, kung maaari mong anyayahan ang mga taong ito, si Robbins ang mananagot sa kanilang tirahan. Ito ay itatago at hindi ito mahahanap ng mga tagalabas. Bumangon si Carson. Kung ganoon, si Eric na ang bahala sa pag-imbita sa kanila. Kapag natapos na ang lahat ng ito, kaming tatlong pamilya ay tunay na makakalaya sa mga hangganan ng Yorks. Sino ang makakapigil sa ating pagbangon sa hinaharap? Nagpalitan ng tingin ang tatlong pinuno at nagtawanan. Puno ng pag-asa ang kanilang mga mata, naghihintay sa isang magandang kinabukasan. Umiti siya, puno ng lamig ang mga mata niya. Kahit na siya ang prinsipe ng pamilya Cloud, bihira siyang magkaroon ng pagkakataong kumilos. Kung magtagumpay siya sa gawaing ito, tiyak na aakyat siya sa mas mataas na posisyon sa pamilya Cloud. Matagal na niyang hinintay ang pagkakataong ito. Kinabukasan, ipinapadala ni Harvey at Mandy si Halsey sa airport. Dahil siya ang general manager ng Sky Corporation San Francisco branch, hindi siya maaaring umalis sa kanyang post ng napakatagal. Pumunta silang tatlo sa labas ng bayan. Biglang huminto ang ilang sasakyan sa harap nila. Kailangang ihinto ni Harvey ang sasakyan. Sa loob ng van, lumabas ang isang dosenang tao na nakakama-flush na uniforme at maskara at mabilis na pinalibutan ang sasakyan ni Harvey. Ang nangunguna sa kanila ay may hawak na maningning na baril. Itinuro siya nito ng diretsyo sa sasakyan. Nang marinig ito, kapwa namutla sa takot sina Mandy at Halsey na nakaupo sa likuran. Kailan pa sila nakaranas ng ganitong suliranin? Gayunpaman, si Harvey na nagmamaneho ay walang pakialam. Ibinaba niya ang bintana ng kotse at malamig na sumimangot, maaari ba kitang tulungan? Ikaw si Harvey, tama. Malamig na dumura ang lalaki, ngayon ay nakatutok ang baril sa noo ni Harvey. Tumango si Harvey. Oo, ako si Harvey. Anong mali? Buti naman, ikaw. Sumunod sa amin ng masunurin. Huwag mo kaming gamitin sa mahirap na paraan. Nang magsalita ang lalaki, nagkaroon siya ng Southeast Asian accent at medyo parang sisi. Paft. Tumawa si Harvey. Taga-Siam ka, tama. Bakit ako sasama sa iyo? Malamig na ungol ng lalaki, na-offend mo ang isang tao na hindi mo dapat. Kumunat ang noo ni Harvey. Sino ang nasaktan ko? Sumama ka sa amin dali. Huwag mo kaming pilitin na gawin ito sa mahirap na paraan. Huwag mo kaming sisihin kung nadurog ang dalawang babae doon ng aksidente naming nasugatan. Naubusan na ng pasensya ang lalaki. Kahit na ang lugar na ito ay nasa labas ng lungsod, malamang na dumaan ang mga dumadaan. Kung nangyari iyon, malamang natatawag sila ng pulis. Kung ang mga pulis ang papasok, ang mga bagay ay magiging medyo magulo. Maaari akong sumama sa iyo, ngunit hindi mo ba masasabi sa akin kung sino ang nasaktan ko? Tamang tanong ni Harvey. Fine, sasabihin ko sa iyo. Ang taong nagpagalit sa iyo ay si Young Master Eric Cloud ng pamilya Cloud. Siya ang kumuha sa amin para kunin ka. Agad namang binuksan ng lalaki ang pinto ng sasakyan, hinablot si Harvey, at saka inihagi si Harvey sa kanyang van. Hindi nanlaban si Harvey dahil natatakot siyang mabaigo sila at aksidenteng masugatan sina Mandy at Halsey sa proseso. Mabilis na dumating si Vance. Hindi nagtagal, nawala sila sa kalye. Maya-maya lang ay bumalik sa katinuan sina Mandy at Halsey na nakaupo sa likod. Namutla agad ang mga mukha nila. Shower, anong gagawin natin? Noong nasa ibang bansa ako, narinig ko na ang mga gangster ng Siam ay mga mamamatay tao. Galing doon ang mga gangster. Paano kung patayin nila si Harvey? Mukhang nag-aalala si Halsey, at nanginginig ang boses niya. Hindi man niya gaanong gusto si Harvey, napuno siya ng pangamba nang makita niya ang isang taong kilala niya na kinuha ng mga gangster. Nang mga sandaling iyon, hinimitay si Mandy at halos himitayan. Pagkatapos ay malakas siyang tumayo at sinabing, Halsey, narinig mo ba kung sino ang nag-alis kay Harvey, at sino ang nasaktan niya? Mukhang sinasabi ng gangster na si Eric Cloud iyon mula sa Clouds. Naalala ni Halsey. Namutla na naman ang mukha ni Mandy. Ulap, isang first class na pamilya, ang Cloud family. Naririnig kong gumagawa sila ng espesyalidad na negosyo at nagtatrabaho sa gray market. Paano sila maiinis ni Harvey? Hindi. Kailangan kong mahanap ang tito at lola ko. Sila lang ang makakapagligtas kay Harvey ngayon. Sasama ako sa iyo. Nag-aalala rin si Halsey. Biglang nangyari ang buong pangyayari, na walang alam sa kanilang gagawin. Sa loob ng van, may nakalagay na hood sa ulo ni Harvey at siya ay nakapiring. Ang kabilang partido ay napakakaranasan, at madalas na gumagawa ng mga bagay tulad ng pagkidnap. Pero walang pakialam si Harvey.
Ano ang hindi niya nakita sa larangan ng digmaan? Hindi naman siya nag-alala, sa halip, pumikit na lang siya. Sa ngayon, curious na talaga siya. Wala siyang kinalaman sa tinatawag na Cloud family na ito. Gayunpaman, dumating ang isa pang partido upang guluhin ito. Siguradong sinusubukan nilang papatayin ang sarili nila. Ilang sandali pa, pumasok ang van sa isang pribadong bahay. Ang manor na ito ay napakaliblib at kabilang sa pamilya Robbins. Ang pamilyang Robbins ay mga real estate tycoon sa Buckwood. Nagmamay-ari sila ng maraming real estate sa kanilang pangalan. Isa pa, tago ang lugar na ito. Kaya, walang makakaalam tungkol dito. Dinala si Harvey sa isang ganap na nakapaloob na basement. Matapos tanggalin ang piring ni Harvey, nakita niya ang 12 ng mga mersenaryo na nakatitig sa kanya. As it turned out, mga alapairs lang sila. Ang tunay na salarin ay nasa likod ng mga eksena. Tumili. Agad na sumunod ang tunog ng pagbukas ng pinto. Pagkatapos, dahan-daang pumasok ang isang gwapo at matikas na lalaki. Nagsindi ng sigarilyo ang lalaki. Napangiti na lang siya matapos hipan ang smoke ring. Si Harvey York, ang kinatawan ng prinsipe ng York, ang nabubuhay na manugang ni Zimmer. Tama ba ako? Sino ka? Walang pakialam si Harvey. Hayaan mo akong magpakilala. Ako si Eric Cloud, magalang na sabi ni Eric. Nasaktan ba kita? Kumunot ang noo ni Harvey. Wala talaga siyang alam sa hidwaan nila ni Cloud. Hindi mo sinaktan ang pamilya Cloud pero hindi mo dapat sinaktan si second young master, nakangiting sagot ni Eric. Ikalawang young master. Kumunot ang noo ni Harvey, ang pinag-uusapan mo ba ay ang basura ng Quinton York? Ha? Saglit na natigilan si Eric. Tinawag mo bang basura ang second young master? Ano ang katayuan ni Quinton sa Southlight? Matalo man siya at umatras sa Hong Kong, kakaunti ang talagang maglalakas loob na magsalita tungkol dito. Namatay ang isang alupihan, ngunit hindi ito nahulog. Ang pamilya York ay malinaw na matigas ang ulo. Ngunit si Harvey, na nasa harap ni Eric, ay casual na tinawag ang Quinton York na basura. Hindi tanga si Eric, sa kabaligtaran, siya ay napakatalino. Ang isang pakiramdam ng kahangalan ay bumangon sa kanyang puso sa sandaling ito. Hindi niya naisip na mali ang pagkidnap kay Harvey. Samantala, dumating sina Mandy at Halsey sa gate ng Yates residence. Bumukas ang gate at bumungad si Keith, malamig ang tono. Hindi ba ito ang pinakamamahal nating CEO, si Mandy Zimmer? Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Ang natitirang bahagi ng pamilya Yates ay nagbigay kay Mandy ng walang pakialam na tingin. May mga nanunuya pa kay Mandy at Halsey. Sa totoo lang, alam na ni Yates ang nangyari sa umaga, at hinihintay ng lahat na magpakita si Mandy. Ayon sa kanilang mga kalkulasyon, ang pagkidnap kay Harvey ay bahagi ng plano. Kaya naman, tiyak na pupunta rito si Mandy ngayon. Sa pagkakataong ito, sobrang kabado na si Mandy. Hindi niya napansin ang kakaibang kilos ni Yates. Nagpanik siya at sinabing, Tito, may nangyari kay Harvey. Mangyaring tulungan siya. Sa buong Southern Light, ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Napangisi si Keith sa sinabi niya. Mahal kong pamangkin, natural na binibigyan mo ako ng labis na kredito. Sino ako para iligtas siya? At saka, bakit ko siya ililigtas? Walang oras si Mandy para pag-isipan ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Keith. Halos mapaluhod siya. Tito, ikaw ang ikatlong commander ng Southlight. Kinokontrol mo ang puwersa ng pulisya ng Southern Lights. Panipi. Si Harvey ay dinala ng mga gangster. Ang isang ordinaryong inspector ay hindi makapagliligtas sa kanya. Ikaw lang ang makakagawa nito. Bulalas ni Mandy na ikinatawa ng ibang Yates. Kung hindi dahil sa basurang iyon Harvey, nakuha na nila ang equity ng Silver Nimbus Enterprise at umakyat sa pinakamataas na tier ng isang pamilya. Ngayong alam na ng lahat na nahulog si Harvey sa kamay ng mga gangster, masaya silang nagtawanan. Siguradong maliksi ang mga daliri ni Eric. Mabilis siyang kumilos. Dahil doon, napangisi si Leighton Love. Nadala siya ng mga gangster. Sigurado ako na ang basurang si Harvey ay may ikinaasar. Baka kunin siya ng mga kaaway niya. Nga pala, ito ay isang magandang bagay. Hindi qualified ang basurang iyon para maging manugang ni Yates. Buti pa kung namatay siya ng mas maaga. Panipi. Nakangiti si Finn. Aniya, Mandy, natanggap ko ang balita kahapon. Mayroon talagang isang grupo ng mga gangster mula sa Siam na sumalakay sa ating teritoryo. Lagi silang malupit, dahil nagalit si Harvey sa kanila at kinuha siya para siyang patay. Dapat kang magpakasal muli. Todong ngiti si Finn. Halos hindi na siya makapaghintay. By convention, malapit nang mamatay ang basurang Harvey na iyon, di ba?
Ang basurang iyon ay naglakas loob na magpaluhod kay Finn sa harap niya. Nararapat siyang mamatay sa kamay ng mga gangster na iyon. Nang makita ang pangungutya ng lahat, naging desperado si Mandy. Pagkatapos ay lumuhad siya sa harap ni Lola Yates, umiiyak ng mapait, "Lola, kahit anong mangyari, si Harvey pa rin ang iyong apo. Nakalimutan mo na ba, kanina sa iyong kaarawan, sinubukan niyang iregalo ka. Kahit sa kadahilanang iyon lang, hayaan mong iligtas siya ni Uncle." Umisi si Lola Yates. Panunuhol sa isang tao ng pills lang. Siguradong nananaginip siya. Maligo ka. Kung kinikilala mo pa rin ang mga Yates bilang iyong pamilya, isara mo na lang ang bagay na ito. Panipi. Maghintay hanggang sa makumpirma ang balita ng kanyang pagkamatay, pagkatapos ay gawin ang mga formalidad ng pagkabalo. Hahanap si Lola ng bagong partner mo. Ito ang tunay na layunin ni Yates. Hanggat namatay si Harvey, maaari nilang pilitin si Mandy na magpakasal muli. Pagkatapos nito, maaari nilang padilimin ang equity ng Silver Nimbus Enterprise na maaaring paitiming unti-unti sa pamamagitan ng isang phased approach. Sa kasamaang palad, hindi nararamdaman ni Mandy ang kanilang pagsasabuatan. Napakapit siya sa binti ni Lola Yates, humihikbi, "Lola, gusto ko lang iligtas si Harvey ngayon din. Please. Ayaw mo ba ng Silver Nimbus Enterprise equity? Basta mailigtas mo si Harvey, ibibigay ko sa'yo." Natigilan si Lola Yates sa sinabi ni Mandy. Mabilis silang nagpalitan ng tingin ni Keith. Ang sitwasyong ito ay katulad ng walang saysay ang pagsuot ng sapatos. Walang kinakailangang pagsisikap. Matagal na nilang pinaplano. Ang pag-agaw sa equity ng Silver Nimbus Enterprise ay ang kanilang pangunahing layunin. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na magiging handa si Mandy na ibigay ito nang hindi kinakailangang gumamit ng detalyadong paraan. Si Lola Yates ay nagpanggap na mabait at nagpakita ng awa. Malamig niyang sabi, "Mandy, seryoso ka ba? Kailangan mong mag-isip ng mabuti." Panipi. Ang Silver Nimbus Enterprise ay ang resulta ng iyong mga taon ng pagsusumikap. Kung ibibigay mo ang lahat ng equity ng Silver Nimbus Enterprise sa pamilya Yates, wala kang makukuha. Tama rin ang idinagdag ni Keith, "Mandy, hinding-hindi ka namin pipilitin na bigyan kami ng equity ng kumpanya. Ang pagsasabi mo nito ay nagmumukha kaming hindi tapat ni Yates." Sabi ni Mandy, "Lola, Tio, hindi ko nababalikan ang mga sinabi ko. Hanggat may iligtas mo si Harvey, ililipat ko ang lahat ng shares ng Silver Nimbus Enterprise sa iyo. Ginagawa ko ito ng kusa. Walang kinalaman sa iyo ang desisyon ko." Nang marinig ang kanyang mga salita, halos tumawa ng malakas ang pamilya Yates. Napakadali. Hindi nila akalain na magiging ganito kadali ang pagkuha ng lahat ng equity ng Silver Nimbus Enterprise. Sina Keith at Granny Yates ay nagretiro sa isang silid sa likod para sa isang maikling talakayan. Nang muli silang lumitaw, dahan-daang sinabi ni Keith kay Mandy, "Mandy, makakatulong ako na iligtas si Harvey. Pero may prerequisite. Ibig sabihin kailangan mong lagdaan ang kasunduan sa paglilipat ng equity ngayon." Panipi. Pagkatapos niyang magsalita ay inabot niya kay Mandy ang approval. Iniskan ni Mandy ang nilalaman nito. Nang hindi masyadong nag-iisip, pinirmahan niya ito sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Umalis man ang kumpanya, mababawi pa rin ang pera. Ngunit kung ang isang tao ay pupunta, siya ay pupunta magpakailanman. Nang pirmahan ni Mandy ang kasunduan, hindi na nakapagpigil pa si Yates. Agad naman silang humagalpak ng tawa. Matagal nang hinihintay ng pamilyang Yates ang araw na ito. Pamilya sila ng mga burokrata. Hindi nila magawang gumawa ng maraming pag-unlad sa industriya ng negosyo. Dahil sa kakulangan ng pondo, hindi sila nakabangon upang maging isang nangungunang pamilya sa mahabang panahon. Ngayong nasa kanilang mga kamay ang equity ng Silver Nimbus Enterprise, isang hakbang na sila palapit sa pagiging isang top-tier na pamilya. Para sa ilan sa mga Yates, sa ngayon, sila ay naging isang nangungunang pamilya. Nang makita ni Keith na pumirma na si Mandy sa kasunduan ay agad niyang dinil ang kanyang telepono. "Ito ba si Janak Bison, Chief Inspector ng Buckwood Police Department? Ako si Keith Yates. Ang aking apo na si Harvey York ay kinidnap ng isang grupo ng mga gangster mula sa Siam. Ipauubay ako sa iyo ang bagay na ito. Inaasahan ko ang ilang mga resulta sa loob ng 24 na oras." Oo. Sa kabilang side ng telepono, mabilis na sumaludo si Janak at nag-ayos ng mga gamit. Pagkatapos ibaba ang telepono, walang pakialam na sinabi ni Keith, "Hintayin mo lang ang balita ng tahimik. Si Janak Bison ay Chief Inspector ng Buckwood Police Department. Dahil gumawa siya ng aksyon, ang bagay na ito ay malulutas sa anumang oras." Panipi.
Nang makita ang kalmadong kilos ni Keith, parehong nakahinga ng maluwag sina Mandy at Halsey. Pero sa totoo lang, walang plano si Keith na tulungan sila. Sa unang lugar, si Yates ay kasangkot sa pag-orkestra sa buong insidente. Alam na alam ni Keith na hindi malulutas ni Yannick ang kasong ito sa loob ng 24 na oras. Tiyak na ibabalik nila ang mga bangkay sa huli. Tuso si Keith at gumawa ng ilang adjustments sa nabanggit na kasunduan. Sa pagbabalik ni Harvey, dapat isuko ni Mandy ang lahat ng equity ng Silver Nimbus Enterprise, mabuhay man siya o mamatay. Dapat ay 2-on-1 deal ito sa pagkakataong ito. Sa isang banda, natapos ang misyon ni Quinton at inalis ng mga Yates si Harvey. Sa kabilang banda, nakuha rin nila ang lahat ng equity ng Silver Nimbus Enterprise. Sa sandaling ito, si Keith ay nakakaramdam ng kasiyahan. Kapag nakuha na niya ang pagmamayari ng Silver Nimbus Enterprise, maaari niyang tunguhin ang posisyon na pangalawang in command ng Southlight. Kung mamatay man o buhay si Harvey ay hindi na mahalaga kay Keith. Kahit na kailangan niyang patayin si Mandy para mabuhay muli, hindi siya magpapakita ng awa sa kanya. Samantala, sa basement ng nakatagong manor ni Robbins, pinag-aralan ni Eric si Harvey ng seryosong tingin. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig niyang sinabi, hindi ko alam kung anong mga trick o card ang mayroon ka. Ngunit napakalinaw ko na hanggat namatay ka, wala sa kanila ang magiging kapaki-pakinabang. Tumawa si Harvey, takot ka ba? Natatakot. Bakit ako matatakot sa iyo? Napangisi si Eric. Kinaway niya ang kamay at nagutos. Ngayon lang, nagbigay ng mensahe ang punong barangay at sinabing gawin itong parang aksidente. Halika, dali, panipit. Pagkatapos magsalita ni Eric, tumalikod na siya, aalis na sana. Alam na alam niya kung paano protektahan ang sarili niya. Hanggat hindi ito nangyari sa kanyang mga mata, pagkatapos ay wala itong kinalaman sa kanya. Ilang mersenaryo na nagbabalat kayo bilang mga gangster ang nanunuya. Kinailangan nilang tuparin ang kahilingan ng kanilang benefactor. May humakbang kaagad, ilalabas si Harvey at papatayin. Slam! Gayunpaman, habang siya ay humahakbang pasulong, biglang bumangon si Harvey at pinatong ang isang paa sa kanyang ulo. Agad siyang pinalipad. Ano? Napatulala ang ibang mga gangster. Makalipas ang ilang segundo, sumugod sila. Walang pakialam si Harvey. Napakabilis niyang kumilos. Wala pang 30 segundo, bumagsak ang mga gangster. Marami agad ang nawala ng malay sa lugar. Ang iilan na hindi namatay ay gamulong walang magawa sa lupa. Hindi nila akalain kung gaano talaga katakot ang taong ibinalik nila. Malakas. Isang figure ang pinalipad, bumagsak sa harap ni Eric. Agad na nagdilim ang mukha ni Eric na orihinal na puno ng mga ngiti. Automatikong napalingon siya. Nang makita niya ang eksenang nasa harapan niya, natakot siya kaya nang inag siya. Ano ang nangyayari? Bumagsak na lang ba lahat ng mersenaryo? Ikaw, sino ka? Biglang sigaw ni Eric. Sino ako? Ako ay isang tao na hindi mo maaaring pukawin. Panipit. Tulungan mo akong ipasa ang Reg Along ito sa mga taong nasa likod mo. Sabihin sa kanila na ito ay bunga ng pagpapagalit sa akin. Tumapit si Harvey kay Eric. Napaatras si Eric sa takot na takot. Nauutol niyang sabi, huwag kang sumama. Mga bitik, walang interes si Harvey na makipagpalitan ng kalokohan kay Eric. Humakbang siya at sinipa ang kanang binti ni Eric. Si Eric, na ngayon ay bali ang kanang paa, ay gamulong-gulong sa lupa. Ilang ulit pang tinapakan ni Harvey si Eric na agad na nabali ang lahat ng paa ni Eric. Kailan kaya haharapin ni Eric, na namuhay ng marangya, ang ganitong uri ng suliranin? Hindi nagtagal, nahimite siya sa sakit. Tinawagan ni Harvey si Tyson Woods at sinabihan si Tyson na singhutan ang tunay na salarin sa likod ng insidenteng ito. Pagkatapos, dali-dali niyang hinanap si Mandy. Sa harap kasi ni Mandy nangyari ang insidente ngayon. Natatakot siya na baka mag-alala siya. Talk. Sa tirahan ng Yates. Tito, kailan babalik si Harvey? Sabik na sabik si Mandy, mukhang nag-aalala. Hiniling ko sa mga tao ng Buckwood Police Department na hanapin ang buong lungsod. Dapat mayroong ilang agarang resulta. Kalmadong sagot ni Keith habang humihigop ng tsaa. Nag-message lang siya at pinaayos na ni Eric ang tinatawag na aksidente. Sila ay nagplano na si Harvey, na hindi sinasadyang namatay, ay matatagpuan sa lalong madaling panahon. Medyo kalmado si Halsey. Pakiramdam niya ay may mali sa inaasal ng mga Yates. Maingat niyang sinabi, Mandy, bakit hindi muna tayo? Maaari tayong pumunta sa Prince York para sa tulong kung walang ibang paraan. Nang marinig ang sinabi niya, napakunot ang noo ni Keith. Sino ka sa tingin mo?
Anong karapatan mong makialam sa mga gawain ng pamilya Yates? Ang apo ng aming pamilya ay kinidnap. Ako, ang pangatlo sa command ng Southlight, ay kumilos. Ngunit hihilingin mo pa rin ang mga tagalabas na makialam. Sinusubukan mo bang ipahiya ang pamilya Yates? Panipit. Malamig ang mukha ni Keith. Matagal na siyang nasa gobyerno kaya nagkaroon siya ng kaakit-akit na aura. Kahit si Halsey, na bumalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa, ay na-pressure. Wala siyang lakas ng loob na magsalita. Hindi sigurado si Mandy. Sa ngayon, hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Maya-maya lang, biglang may sumugod sa pamilya Yates. Agad siyang tumakbo papunta kay Keith at sinabing, bumalik na si Harvey. Ano? Sa sobrang takot ni Keith ay nahulog ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at tumama sa lupa. Hindi ba siya ang nagbigay ng utos na patayin si Harvey? Bakit bumalik ang lalaki? Ito ba ay isang kaso ng pagmumulto sa araw? Gayunpaman, mabilis na nag-react si Keith. Nakipagpalitan siya ng tingin sa nakaupong Lola Yates. Sa isang iglap, nagkasundo silang dalawa. Nabawi ni Keith ang kanyang kalmado. Umiti siya at sinabing, mukhang may reputasyon pa rin ang Yates family. Ang kahusayan ng pulisya ay hindi masama. Napakabilis nilang ibinalik ang mga nawawalang tao. Medyo nabigla pa rin ang pamilya Yates, ngunit lahat sila ay natawa sa sinabi ni Keith. Walang nakakaalam kung bakit naging iba ang mga bagay mula sa binalak, ngunit kung kumikilos si Keith na parang kontrolado ang lahat, dapat din silang sumunod. Si Halsey, na kanina pa nagdududa, ay napalingon kay Keith dahil sa gulat. Nadama niya na ang ikatlong commander ng Southlight ay masyadong pambihira. Nagawa niyang lutasin ang mga problema sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono. Harvey, okay ka lang. Wala naman silang ginawa sa'yo diba? Walang ibang pakialam si Mandy at niyakap si Harvey, pinag-aaralan siyang mabuti. Sa sobrang pag-aalala niya, muntik na siyang mawala ng malay. Kung hindi lang siya malakas, baka nasa ospital na siya ngayon. Honey, okay lang ako. Huwag kang umiyak, bumalik ka. Marahang pinunasan ni Harvey ang mga luha sa gilid ng mata ni Mandy. Tiyak na susundin niya ang pangyayaring ito hanggang sa huli, ngunit sa ngayon ay hindi nararapat na sabihin ito sa harap ni Mandy. Dapat ihatid mo muna si Halsey sa airport. Muntik na siyang mamis ang flight niya para sa iyo. May pag-uusapan ako kay Uncle at sa iba pa. Sabi ni Mandy, huminga ng malalim. Bahagyang nataranta si Harvey, ngunit hindi niya yun masyadong inisip. Sa halip, kinuha niya si Halsey at ipinadala sa Buckwood International Airport. Samantala, si Keith ay kumuha ng abogado para pumasok at tumstigo tungkol sa kasunduan. Sa ilalim ng kasunduan, mula ngayon, lahat ng equity na dating hawak ni Miss Mandy Zimmer ay ililipat kay Yates. Inilabas ng abogado ang dokumentasyon para lagdaan ng magkabilang partido habang nagsasalita si Keith. Okay, naiintindihan ko. Tiniis ni Mandy ang sakit sa kanyang puso at pinirmahan ang kanyang pangalan. Ito ang kumpanyang matagal na niyang pinagtatrabahuan, pero ngayon, napilitan siyang talikuran ito. Umisi ang mga yate habang tinitingnan ang kontrata. Nagpanggap si Keith na mabait at sinabing, Mandy, mas pamilyar ka sa Silver Nimbus Enterprise. Mayroon pa ring ilang mga proyekto na isinasama sa ibang mga kumpanya. Sa tingin ko maaari kang kumilos bilang isang manager ng negosyo. Paano ang sweldo na $3,000 sa isang buwan? $3,000 ay sapat na. Ang iba pang Yates ay tumunog, umaatungal sa tawa. Oo. Sa ngayon, ang pagpasok sa trabaho at kumita ng ilang $1,000 sa isang buwan ay itinuturing na maganda. Malaki ang sweldo namin sa iyo dahil isa ka sa amin. Dapat mong pahalagahan ang pagkakataon. Sa lumalabas, hindi lang gustong makuha ni Yates ang kabuuan ng Silver Nimbus Enterprise, ngunit nais din nilang pagsamantalahan ang mga kakayahan ni Mandy. Tiyuhin. Salamat sa iyong pansin, ngunit tumanggi ako. Tiniis ni Mandy ang hindi komportableng pakiramdam, tumalikod at umalis. Ngunit sa sandaling lumabas siya sa tirahan ng Yates, napaluha siya. Nakangiti ang pamilya Yates habang pinagmamasdan ang nawawala niyang anyo. Hahaha, mula ngayon, kami ni Yates ay isang nangungunang pamilya. Hindi ko akalain na magiging ganito ka-smooth ang mga bagay-bagay. Noon, ang maliit na dowager na iyon ay hindi gustong ibenta sa amin ang equity. Pero ngayon, ayaw niya ba talagang gawin? Dapat ay may magandang sitwasyon si Uncle. Kontento at masaya na ngayon ang pamilya Yates. Mula nang tumaas ang halaga ng ari-arian ng Silver Nimbus Mountain Resort, ang mga mata nila ay nasa kumpanya ni Mandy. Pagkatapos ng napakaraming problema, dumating na rin ang araw. Samantala, sa likod ng hall, kumunot ang noo ni Lola Yates.
Kit, bagamat nagawa nating mahawakan ang Silver Nimbus Enterprise, hindi pa patay ang batang Harvey na yon. Sa pagkakataong ito, nabigo ang misyon ng Second Young Master. Malamig na sagot ni Keith, Nay, hindi pa po oras. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit ayon sa karaniwang paraan ng paggawa ng mga bagay ng Cloud at Robin family, hindi sila susuko kapag nagpasya silang kumilos. At saka, hindi lang tatayo ang pamilya natin at panuurin ang batang iyon at tumatalon. Pero kung magpapatuloy tayo sa pagkilos ngayon, masyadong kapansin-pansin. Babalik ako kay Robbins at Cloudeses mamaya. Sa ngayon, hahayaan ko munang mabuhay ng kaunti pa ang nagtatagal na manugang. Anong ibig mong sabihin? Medyo nag-isip si Lola Yates. Inay, kailangan na nating tapusin ang gawain. Nakuha namin kamakailan ang Silver Nimbus Enterprise ngayon. Kung mapatay si Harvey sa loob ng 2 araw, madaling maghinala si Mandy sa atin. Bagaman hindi ako natatakot, kung nalaman nila ang tungkol sa atin habang nag-iimbestiga, nangangahulugan ito ng malaking problema. Sa pagkakataong ito, malaki ang kita ng pamilyang Yates. Natural, kailangan nating mag-ingat sa lahat ng bagay. Si Keith ay hindi masungit dahil lang sa nakuha niya ang Silver Nimbus Enterprise. Sa halip, nanatili siyang kalmado. Sabi ni Lola Yates, okay lang kami, pero papayag ba sina Robbins at Clouds na tiisin ito? At saka, paano natin ito ipapaliwanag sa pangalawang Young Master? Saglit na nag-isip si Keith bago siya sinamon ng tingin. Hahayaan ko ang Buckwood Police Department na dagdagan ang intensity ng mga patrol at isa publiko ito, sa ilalim ng pretext ng paghahanda para sa seremonya ng pagpapalit ng depensa ng Southern Light Military. Para sa Second Young Master, sasabihin namin na dahil sa kabiguan ng pamilya Clouds, tumaas ang intensity ng seguridad ng Buckwood. Sa makatuwid, hindi angkop na ipagpatuloy ang pagkilos sa oras na ito. Lahat ay pag-uusapan pagkatapos ng defense switching ceremony. Tama, gawin natin yan. Napaka-decisive din ni Lola Yates. Kung tutuusin, malaki ang bentahe ng pamilya Yates sa pagkakataong ito. Oo naman, ang pinakamahalagang bagay ay panatilihing ligtas ang mga benepisyo. Kaagad, tinawag ni Keith sina Callum at Carson ayon sa pagkakabanggit. Sa kabilang dulo ng linya, magkasamang nakaupo sina Callum at Carson. Grabe ang balat nila. Nabigo si Eric. Sa hiling naman ni Keith, pinag-isipan muna nila ito ng kaunti bago pumayag. Ito ay dahil ang sinabi ni Keith ay may malaking kahulugan. Higit sa lahat, wala ni isa sa kanila ang nakatanggap ng balitang patay na si Eric. Kung hindi, sa estilo ng pamilya Clouds, hinding-hindi nila ito hahayaan. Sa kabilang kamay, alam na ni Tyson Woods ang katotohanan ng bagay na yon. Agad niyang tinawagan si Harvey. CEO York, alam ko na yan. Ang mga lalaki ay mula sa hangganan ng Ohio. Sila ay isang grupo ng mga mersenaryo. Sa pagkakataong ito, pumasok sila sa bansa na nakabalat kayo bilang mga gangster. The people who hired them are first-class family, Clouds. Dagdag pa, ang manor na ito ay nasa ilalim ng pangalan ng isa pang first-class na pamilya, ang pamilyang Robbins. Mukhang ang Yates family din ang nasa likod nito. Agad na naunawaan ni Harvey na ang tatlong pamilya ay magkapit kamay sa pagkakataong ito, na gustong ipapatay siya. Gayunpaman, nagkaroon ba sila ng malaking sama ng loob sa kanya noon? Kung tungkol sa estilo ng paggawa ng isang bagay na tulad nito, si Stephen York ay hindi masyadong mahigpit. Alam na ni Harvey kung sino ang makakagawa ng mga ganitong bagay. Quentin York, mabilis na nahuli si Harvey. Bumalik na si Quentin. Hindi pumunta ng Hong Kong si Harvey at pinahirapan si Quentin, ngunit naglakas loob pa rin ang huli na bumalik. Napakagaling. Pupunta ako sa Hong Kong pagkatapos ng seremonya ng pagpapalit ng depensa. Ang ilang mga tao ay palaging ambiguous, flip-flops na walang lakas ng loob. Handa silang maging mga dayuhang alipin at labanan ang mga kawal ng H-Great Country. Sa pagkakataong ito, ihahatid na kita sa iyo pagdating ko sa Hong Kong. Bakas ng lamig ang sumilay sa mga mata ni Harvey. Sa una ay ayaw niyang umabot ng ganito, ngunit dahil may mga taong hindi nagpapasalamat, hindi siya dapat sisihin sa paggawa ng mga marahas na hakbang. Bumalik sa Gardens residence, sinilip ni Mandy ang pamilyar na silid sa kanyang harapan ng may masalimuot na tingin. Ito ang kanyang tahanan pagkatapos niyang pumunta sa Buckwood, ngunit ngayon, wala na ang lahat ng ito. Kung wala ang Silver Nimbus Enterprise, kalimutan ang tungkol sa kakayahang magpatuloy sa paninirahan sa ganoong kalaking bahay. Kahit ang pagkain ay magiging problema. Gayunpaman, hindi ito pinagsisisihan ni Mandy hanggat hindi nasaktan si Harvey.
Matapos makasama ni Harvey kamakailan, natuklasan ni Mandy na tinanggap niya si Harvey mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kaya lang, may mga hadlang pa rin sa dalawa na pumipigil sa kanilang mamuhay na parang mag-asawa. Pagkatapos ng insidenteng ito, nalaman ni Mandy na hindi niya nagawang iwan si Harvey. Malinaw na malinaw iyon nang makita siyang dinadala ng mga gangster na iyon. Ayaw na ni Mandy na maranasan muli ang nakakadurog na damdaming iyon. Paano ang tungkol sa pagkuha ng pagkakataong ito upang gawing perpekto ang gabi? Sabihin na nating ito na ang huling alaala sa bahay na ito. Isang nahihiyang ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Mandy na orihinal na mapatla. Mukhang nataranta si Harvey na nasa gilid. Anong nangyari sa babaeng ito? Umiiyak sa isang sandali, tumawa sa susunod, at pagkatapos ay napahiya muli. Honey, ano bang nangyayari sa'yo? Okay lang naman ako diba? Automatikong inulo siya ni Harvey. Wala lang, gusto ko lang umiyak. Oh, tama, nagkusa si Mandy na ibahin ang usapan. Anong gusto mong kainin ngayong gabi? Ipagluluto kita. Anything is fine. Magugustuhan ko ito hanggat ang aking asawa ang nagluluto nito. Ngumiti siya. Kahit na ang mga kasanayan sa pagluluto ni Mandy ay nasa antas ng kalamidad, nagpasya pa rin si Harvey na gawin ito. Habang nag-uusap, nagtatawanan, at nagluluto na ang dalawa, biglang may kumatok sa pinto. Binuksan ni Harvey ang pinto. Sumugod sina Simon at Lillian sa hindi kapani-pani walang bilis. Mandy, nababaliw ka na ba? Paano mo nagagawa ang ganitong bagay? Hindi ba kailangan mo munang tanungin ang aming opinyon bago gawin ito? Sinisikap mo bang hayaan tayong dalawa na lumabas sa mga lansangan at humingi ng pagkain sa hinaharap? Galit na pinandilatan ni Lillian si Mandy habang mabilis itong nagsalita. Si Simon ay mukhang bigo, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Pagharap sa galit ng mga magulang, mukhang alanganin si Mandy at hindi alam kung ano ang isasagot. Inaama, kumunot ang noo ni Harvey. Anong meron kay Mandy? Bakit mo siya pinapagalitan? Kung hindi niya biyanaan ang mga sumasaway kay Mandy, handa siyang panindagan ang mga ito. Tumingon si Simon at pinandilatan si Harvey. Malamig siyang dumura, hindi mo ba alam? Dahil sa'yo yan. Saad ni Mandy sa tiyuhin. Hanggat may iligtas kanila, ibibigay niya ang lahat ng Silver Nimbus Enterprise equity sa pamilya Yates ng libre. Ngayon, walang pera si Mandy. At lahat ng ito ay nangyari dahil sa iyo. Araw-araw kang naninira, sinasakta ng iyong mga kaaway, at ngayon napupunta ka sa ganitong sitwasyon. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi nagpakasal si Mandy sa isang tulad mo, matatamasa natin ang kaluwalhatian at kayamanan. Ngunit dahil sa iyo, maaari lamang kaming maging pulubi. Parehong binaril ni na Simon at Lillian si Harvey ng malamig na tingin. Parehong mahilig sa pera. Ngayon, nawalan sila ng mayayamang buhay dahil kay Harvey. Sa ugali nila, paano nila ito matatanggap? Kumunot ang noo ni Harvey. Inaamin ko na nasaktan ko ang kalaban. Ako na ang bahala sa sarili kong mga bagay. Pero walang dumating para iligtas ako. Ako na mismo ang nagbali sa mga paa ni Eric at umalis. Ano ang kinalaman nito kay Yates? Tumingon si Harvey kay Mandy na may masamang tingin. Honey, niloloko ka nila. Hindi man lang nila ako niligtas. Tara na, ibabalik namin ang Silver Nimbus Enterprise equity. Hindi natin ito mapapalampas ng madali. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po.